So, yung ginawa natin sa object natin, in-stretch or in-press natin. The outside diameter is 60 mm and the inner diameter is 40 mm. Mga dapat yung topic natin, so straight lang yan. This is Sir Jean-Air AJ, and welcome to Chapter 3 of Strength of Materials, Torsion, Part 3 of 7. Circular shaft in torsion. Sample problem 3.2. Ayan. Let's have this one. The preliminary design of the motor generator connecting the coils for the use of a large hollow shaft with inner and outer diameter. So given, no, outer diameter is 6, the inner diameter is 4 inches. Knowing that the allowable shearing stress, susulat natin dito, no, given. The allowable is 12 psi. Determine the maximum torque that can be transmitted. So mga torque yung hinahanap. Find the torque. But iba-iba yung condition, no? Sa first condition, hinahanap ano yung torque as designed. So kung ano yung shape dito, ano yung diameter, inner, outer, ano yung length, hanapin mo yung torque, no? Ayan. Sa letter B, ano yung hinahanap sa B? The solid shaft of the same weight. Now, sabi dito, palitan ko to, the same length pa rin, but gawin kong solid. No? Gawin kong solid. So torque at solid shaft. Okay? So ayan. At the same weight din. No? Same weight dapat. No? So yung amount na material na ginamit mo dito should have the same amount of material na magagamit mo sa solid shaft. Ano daw yung torque? No? So ayan, sa C, ano yung hinahanap sa C? Still the torque pa rin, no? Pero yung ginawa ko dito, hollow. The same dito, hollow. But ano yung condition? The same weight pa rin daw. Pero yung outer diameter, instead of 6, gagawin ko ng 8. No? Gagawin ko ng 8. The same weight pa rin dapat. Sir, paano gawin yan? Sige. Start muna tayo sa A. Ano yung A? As designed. No? So, ano yung formula natin ng tau? TC over J. So, J natin is hollow, di ba? So, sige, yung tau natin, ano yung tau? 12 KSI. So, 12 times 10 to the 3 is equal to E. Ano yung C natin? Outer. 3, no? Reduce. No? We have times 3 divided by pi over 2 times 3 to the 4 minus 2 to the 4. No? So, makukuha natin yung torque dito. The torque is, we have 408. No? 408. Ay, nakalculate nyo na? 0.407? Oh, ano? 408. 407.05. So, this is pound inch. No? Kung gawin yung kilonewton, usog nyo lang yung point dito. No? So, magiging KSI. Kilopounds inch. No? So, ayan. Okay, very easy lang. Letter A. How about letter B? Erase ko to, ha? B tayo. Ano yung condition sa B? Okay, it should have the same weight. No? Hahanapin natin yung torque. Ano yung condition? The same length, the same weight. Hindi niya sinabi the same volume. So, kung the same weight, ano kaya yung mangyayari? Ano ba yung equation ng weight? Sige daw. Ano yung weight? Mass times gravity. Then ano yung mass? Mass is, i-relate natin sa density. Ano yung density ulit? Mass over volume. Tama? Agoy. Mass over volume. So, we have rho VG. Now, ano naman yung V? Paano natin kunin yung V? Mga shaftman to yung topic natin, no? So, straight lang yan. So, ano yung V natin pagkuha? Di ba? Straight lang man yan, no? Ana-ana lang man yan. That is area times the height, no? Area times height. So, sulat natin dito. Rho times area times height times G. No? So, ayan. So, sige. Ano natin dito? Di ba sabi natin, yung weight sa hollow should be the same sa weight sa solid, no? So, therefore, yung rho AHG sa hollow is equal to rho AHG sa, okay, solid. So, kung ganyan na case, di ba yung H natin, hindi yan nababago. Tama? So, cancel, cancel. Yung G, hindi din nababago. Cancel, cancel. Now, yung gamit natin na material, the same pa rin, no? Ano yung gamit? Aluminum ba? Basta, the same na material. So, material is related sa density. Di ba? So, the same din yan, maka-cancel. So, para the same yung weight, dapat yung area sa hollow should equal sa area sa solid natin. No? So, ayan. Now, knowing this one, ano yung area sa, dito muna, ano yung area sa hollow? Area sa hollow is area ng bigger circle minus area ng smaller circle. Tama? No? Area dito minus area ng hollow. No?
Now, how about yung sa solid? Same lang, no? Area ng solid. Now, area nito, ano to? Pi over 2 times yung diameter na malaki, the outer diameter, squared, minus pi over 2 times diameter ng maliit. No? So, sabihin natin, ayan, is equal to, ano na lang natin to, this is hollow. No, hollow. Ayan. Now, how about this one? Pi over 2 ng diameter times, ay to the power of 2. This is solid. So, cancel natin to, cancel natin to, cancel natin to. Makukuha natin yung makakancel natin yung mga pi over 2. Diba? So, in order na the same yung weight, i-change natin into solid, the condition should be dh squared minus dh squared, smaller diameter is equal, ay, pi over 4, yung equation sa area. Sorry. Naanad ko sa polar moment. So, ayan. ds squared. So, ito dapat yung condition. No? Klaro to? Okay. So, erase natin to. Yan dapat yung condition. So, pwede na natin to i-solve. Solve muna natin yung ds. Sige daw. Ano yung ds sa solid? We have dh is 6 squared minus 4 squared. So, yung ds natin is pila? 4.47. So, ayan. Okay, inches. Ayan. So, sige, solve na natin. Apply natin yung formula. We have TC over J. Solid yan. So, ano yung tau? 12 times 10 to the 3 is equal to, ano yung torque? Yan yung hinahanap. Ano naman yung C? That is 4.47 divided by 2. Kasi, diameter. We have pi over 2 times 4.47 divided by 2 to the 4. So, makukuha natin yung torque natin dito. Pila? Check natin kung tama. We have 210. Okay. 442.62. So this is in pound inch, no? Kasi naka-basic unit tayo lahat. Or that is, torque is 210.44. Ay! Ano man di ay na, no? Oh. Keep inch pala yun kanina, sorry. Mali. KSI is the unit of stress. Keep inch yung sa torque natin. Okay, correct na lang. Edit yung video. Sige. Hindi pa tayo tapos, no? Naintindihan to? Ano nangyari dito? Sige. Erase natin to. Sa C, ano naman yung hinahanap sa C? Okay, hollow siya, but change natin yung outer diameter. Change natin yung outer diameter. So, sige. So, ibig sabihin, pwede natin ito gamitin, no? We have D, sabihin na lang natin, sa case man yan sa letter A, no? Ito, case A to, no? So, pangalanan na lang natin DA, okay? Then, itong dito sa right side, pangalanan natin C, kasi condition sa C, okay? So, sige. DA squared minus DA squared is equal to hollow man, no? So, this is DC squared minus DC squared. So, ayan. So, sige, substitute natin. We have 6 squared minus 4 squared is equal to, ano yung C natin? Condition? 8 daw. 8 squared minus DC squared. So, makukuha natin yung DC dito equal to, pila? 6.63. Kung i-divide natin by 2, pila? RC. 3.31. 2 na lang. No? So, ayan. So, how about yung DC natin? DC natin is, dito na lang, ay DC. I mean, R. Ano na lang, no? RC. Yung malaking radius. The outer radius. We have 8 man, so magiging 4. Okay? So, substitute na rin sa formula. So, torque equal, shearing stress is equal to torque times C over J. So, yung shearing stress natin is 12 times 10 to the 3 is equal to yung torque times yung C natin is the outer, which is 4. Divided by the J is pi over 2 times 4 to the 4 minus 3.32 to the 4. Ayan. So, makakakuha tayo dito, torque equal to, pila? Okay, tama. 636, keep that inch. Okay? The end.